pabilang sa mga makasalanan. So alam ng Allah ang will, alam ng Allah ang future kung ano yung mangyayari kung gagawin nila yon. Kaya binawal si Adam. Ngunit alam natin yung mga karugtong na kasaysayan, sila ay ika nga na halina, sila ay na linlang ng syaitan, ng iblis na tinatawag, ang Adan at ang kanyang asawa na si Eva, at sila ay nagkasala. At dito tinuruan sila ng word of repentance ng Allah. Sinabi ito, ang Adan ay tinuruan sila ng word of repentance. Malaunan na nagawa ni Satanas na sila ay makatalilis dito sa paraiso at makalabas na kanilang kinalagyan. At ang Allah ay nagwika, magsibaba kayong lahat sa lupa na kayo ay magkakaaway, may pagkakagalit sa bawat isa, at ang kalupaan ang inyong magiging tirahan sa isang pansamantalang kaligayahan. So yun po ang isang kondisyon na kung saan ang isang kadahilanan na kung bakit si Adan at ang kanyang asawa at kasama na rin yung iblis na sila ay pinalisan doon o pinaalis doon sa kanilang naging tirahan doon sa paraiso. So yun ang nagkaroon sila ng pagkakasala, kaya isang pagpapatunay na ang nagiging panuntunan ng buhay ni Adan ay Islam, dahil siya ay nakatanggap ng mga pag-uutos or command mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa dakilang tagapaglikha. Kaya naman masasabi natin, sinasabi natin lagi na Islam ay ang relihiyon ng lahat ng mga propeta. Yung nga, magmula pa man kay Adam, meron ng kasaysayan tungkol doon sa pagtanggap ng kautusan, na ito yung pagsuko, pagtalima, pagkamasunurin, at na merong sincero sa kanyang sa puso at merong kapayapaan. Ngunit yun po ay tinanggap ni Adan at sinunod yung mga pag-utos sa kanya, ngunit siya ay nalinlang ng syaitan at naakit doon sa pagkain ng bunga na yun, kaya nagkaroon ng kasalanan. Ngunit sila po ay tinuruan word of repentance, or paano yung mga salita ng humingi ng pagpapatawad, at sila po ay pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos silang pinatawad ng kanilang kasalanan na gawa doon, ay inutusan silang umalis sa kanilang magandang kinaroroonan, pansamantalang mabubuhay dito sa mundo na ito, na kung saan sabi ng Allah, papadalahan ko kayo ng mga panuntunan upang kayo'y mabuhay pansamantala sa mundo. So kaya po tayo binigyan din ng Allah ng choice, ng free will. May mga tao na sumusunod, yun ang pinili niya, sumunod sa kabutihan, at may mga tao naman ang pinili doon sa mga paluktot at masasamang na sanhi ng kanyang sariling kagustuhan. Pero merong universal batayan na kung saan dapat piliin ng tao. Yun po yung na gusto ng dakilang tagapaglikha, na ating piliin na yung panuntunan ng buhay na yun ay siya ang author, siya ang nagsabi at siya ang pumili para sa atin. Pero kalakip nung kanyang panuntunan ng buhay na ibinigay sa lahat ng kanyang mga nilikha, kalakip nito ay binigyan tayo ng free will. Hindi tayo sinakal na lang na sumunod, na although ang talagang nais niya, sumunod tayo, pero nandoon pa rin yung pagpipili sa atin. Ito ay binigay niya bilang regalo sa atin, yung pamimili, upang matesting ng Allah yung ating talento, yung ating upang magamit natin yung ating talento, na kung ito ba ay ginamit natin sa matinong paggamit or doon sa hindi kanais-nais na paggamit. Kaya doon sa pagpili ay binigay niya yun, hindi niya pinagkait sa atin. Pero sa bandang huli, huhusgahan tayo ng Allah ayon sa mga gawain natin na napili or nagawa natin dito sa mundong ibabaw. Kaya yun nga ang sinasabi natin, na ang panuntunan ng buhay, ang Islam, ay siyang relihiyon or panuntunan ng buhay ng lahat ng mga propeta. Pagkatapos ng Adam, sino sumunod? Yung kung titingnan natin sa Story of the Prophets, ang sumunod sa Adam ay ang kanyang mga anak. Paano ba dumami ang mga tao magmula kay Adam?
sa aral ng Islam, ang Eva, ang asawa ni Adam alayhisalam, ay meron po yan panganganak o nanganak siya ng kambal-kambal. 40 times po siya nanganak ng kambal. Yung panganganak niyang kambal na yun, isang lalaki at isang babae, always isang lalaki at isang babae. So doon po dumami ang tao. Kasi ang rules or kaya ang sharia or kaya ang patakaran nung sa kanilang kapanahunan, pwede pangasawahin nung kapatid nung anak ni Adam halimbawa, ang kanilang kapatid. Pero may kondisyon, halimbawa yung unang anak, yung magkasabay, lalaki at babae, of course, hindi sila pwedeng magpangasawahan noon. Yung pangalawang anak or pangatlo or so on and so forth, pwedeng pangasawahin nung lalaki yung mga sumunod na fair, na yung pares ng mga kambal-kambal. Pwede niyang pangasawahin alinman doon sa mga babae na sumunod na pinanganak. Ang hindi lang ang binawal lang yung kasabay niyang pinanganak na babae. Bawal niyang asawahin yon. Kaya nga pinayagan si Eva na nanganak na naman ng marami upang may pagkakataon para